7 AM pa lang ng umaga pumunta na kagad ako ng shop kasi wala naman akong ginagawa. Ito pala yung unang araw ng buwan ng May. Ito yung araw nating lahat ng manggagawa. Pagkabukas pa lang ng shop, si boss meron na kagad sa akin pinagawa. Install lang ko daw yung kaibigan nung nakaraan nating customer. Mudguard na lang daw ulit yung install ko kasi ayaw daw niya ng fender. Hindi magkasya sa compartment yung item kaya dito ko na lang tinip sa bandang ibabaw. Halos di ko na pinatagal, wala pang isang oras nandito na kagad ako sa EDSA Cubao. Pagkarating ko sa gateway, buti na lang hindi pa masyado tirik yung araw. Hanggang sa makarating na ako dito sa Manhattan. Pagkahinto ko yung customer, agaran ko naman tinawagan. Sinabi ko sa customer, lumipat kami ng pwesto kasi mahirap mag-install sa daanan. Pagkarating ko sa customer, naging maayos naman yung aming usapan. Kaya naman napagdesisyonan namin ng customer, magbayad na lang kami sa parkingan. At pagkarating naman namin sa basement, agad naman namin sinimulan. Flashlight lang pala ng cellphone ang ginamit ko sa kadiliman. Sobrang dami ko palang binaklas dyan, tapos meron din akong mga binutasan. At syempre, nakabit ko naman kaagad yung item ng maayos. Tuloy-tuloy lang ako sa aking ginagawa hanggang sa makaraos. Kasama ko pala yung customer dyan hanggang sa ginagawa ko ay matapos. Nung matapos na yung aking ginagawa, nagtip naman yung customer sa akin ng 350. Pagkalabas ko ng basement, nagbayad naman ako sa parking sa halagang 40. Pagkarating ko sa kalsada, naganap kaagad ako ng masisilungan. Kapag ganyang mainit ang panahon, tubig lang ang ating kailangan. Tapos sa Lalamove, nakakuha na ako ng una kong biyahe. Sa panahon ngayon, kailangan talaga marami kang diskarte. Tapos nakarating na pala ako sa Super 8, tapat mismo ng palengke. Tinanong ko sa gwardiya yung booking ko, kaso hindi daw taga Super 8 si ate. Pagkatapos may lumapit sa akin na ale. Kala niya ako yung rider niya kaya sabi niya sa akin di bale. Hindi pa rin dumarating yung customer ko kahit ilang beses ko nang tinawagan. Grabe yung init ng araw, parang di ko makakayanan. Lumipas ang kalahating oras yung customer ko tsaka ako lang natagpuan. Siya na daw ang bahala sa akin, yung shipping kanya naman daw dadagdagan. Akala ko box lang, meron pa pala silang ilalagay sa aking paanan. Kapag ganitong booking pala yung nakuha mo, talagang hindi mo masasabayan. Pagkatapos ng aming transaction, dito na pala ako dumaan sa bandang EDSA. Holiday nga pala ngayon kaya medyo maluwag yung kalsada. At nakarating naman ako agad sa Chino Roses. Pagkarating ko sa customer, may kausap pala siya kaya hininaan ko na lang yung aking boses. Buti naman yung binayad sa akin ng customer, hindi cashless. Pagkatapos kinumplete ko naman kagad yung aking booking. Kapag ganitong holiday, naghahanap buhay pa rin ako kahit yung iba nasa outing. Sa sobrang tumal, dito na ata ako sa kalsada mapapraning. Sa sobrang tagal kong nagantay, gumapang na kagad ako pababa. Tapos gumilid muna ako sa kalsada nung meron na akong booking na nakuha. Papunta na pala ako ng Ayala Mall, sobrang ganda ng mga tanawin dito kaya naman ako'y natuwa. Dito pala sa Makati, medyo maraming rider ang nahihirapan. Bukod sa mahirap ng kabisaduhin, mahirap pa makahanap ng paradahan. Kaya pag dito pala ako naka-area, yung pagdadrive ko ay dahan-dahan. Dito pala kami makikita sa Greenbelt 5 ng aking customer. No parking and no waiting pala dito, always remember. EOD nga pala yung nakuha akong booking kaya ako pala muna yung nagbayad sa kanilang order. Tinip ko na lang pala muna yung item nila para sa biyahe, hindi ako masyadong mahirapan. Medyo nawawala nga pala yung signal dito kaya yung booking hindi ko na sinabayan. Dito pala sa Makati, sobrang higpit kaya huwag kayong lalagpas sa kanilang pedestrian. Sa sobrang tagal ko ng delivery rider, sobrang dami ko na ring natutunan. Medyo kabisado ko na rin pala yung Metro Manila sa sobrang dami ko nang napuntahan. Tuloy pa rin ako sa pagbiyahe kahit yung booking medyo may kainaan. Instead na taasan pa nila yung Lalamove fare, mas lalo pa nilang binababaan. At nandito na pala ako sa customer sa tapat ng kanilang pintuan. Pinakiusapan ko yung customer na bumaba na lang kasi yung motor ko hindi ko pwedeng iwan. Pagkababa ng customer, binigay ko yung item tapos kinuha ko yung bayad ng madalian. Tapos lumabas na yung change oil kay Bloomer bago pa ako malis. Tapos pumunta ako sa shop para kunin yung machitay na langis. After niya, rumekta kagad ako sa Wheeltech ng mabilis. At sinalin na pala ni Sir Marlo para smooth daw yung aking pag-alis. Dito lang yan sa Wheeltech Abad Santos at ito pala si Sir Marlo, ang mekanikong mabangis. So yun mga katulala, bali na-change oil niya si Bloomer, ayan. Maraming salamat kay Sir Marlo dito sa Wheeltech Abad Santos. Ayan. Dito ako lagi nagpapa-change oil maintenance lahat overall. Yan kay Sir Marlo. Sobrang trusted na mechanics yan. So ayan, bali. So paano mga katulala, hanggang dito na lang muna. Huwag nyo kalimutan subscribe yung aking YouTube channel. Huwag nyo akong kalimutan i-follow dito sa aking Facebook page. So paano mga katulala, hanggang dito na lang. Bye bye.